kita, tinanong bakit ako pa. Ikaw ay nakilangan, nalungkulan ng iba. Sana ngunit ka, ako'y nakalimos na rin. Bumalik ka sa puso kong nahika. Magandang gabi po sa ating lahat, sa kapatiran, Brother Willie. Ako po si Janine Crisel Ebora. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na may kapal at kay Jesus Christ na ako po ay gumaling sa gallstone. Naging successful po ang operation. Nakakaramdam na po ako ng kagaling at kalakasan sa aking katawan. Patuloy po ang aking pagbalik sigla ng katawan. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Brother Willie, sa mga pray over at efforts nyo pong ginawa para sa akin. Dahil po diyan, ako po ay babalik na po sa trabaho at makakapagturo na po sa isang linggo. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Bakit sa hangin magaganap ang rapture o pag-agaw sa mga Kristiyano ayon sa Biblia? Yan po yung ating paksa na ating inumpisahan noong nakaraang linggo na siyang ating ipagpapatuloy, mga kapatid. Atin pong inaalam sa paksang ito ang dahilan. Bakit ba yung rapture sa hangin pinili ng ating Panginoong Jesucristo isagawa? Natatandaan niyo po nitong nakaraang September 23 and 24, di ba? Mayroong nag-viral na pastor sa South Africa na sinabi niya na mangyayari po ang rapture nitong September 23 and September 24. Yung Pastor Joshua. Pero ano po ang nangyari, mga kapatid? Hindi po nangyari. Hindi po nagkatotoo yung kanyang sinabi. Ngayon, sabi ko nga, kumusta na kayo yung Pastor Joshua na yon? Siya kayo lumalabas pa ng bahay.
Ano kayang mukhang ang maihaharapan niya sa mga miyembro, ha? Doon sa mga sinabihan niya na mangyayari ang rapture nitong nakaraang September 23 and September 24. Ngayon po ay Oktubre na, mga kapatid. Kaya yung Pastor Joshua ng South Africa ay nadagdag sa mahabang listahan ng mga bulaang propeta, mga kapatid. So ngayon, ang atin pong gustong malaman dito po sa ating paksa, bakit naman sa hangin, sa air, diyan sa himpapawid, diyan mismo isasagawa ng Panginoong Hesukristo yung rapture. Ang rapture po, yun nga po yung pag-agaw sa mga Kristiyano. Aalisin dito sa lupa ang mga Kristiyano, ang iglesia, at ipagsasama ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkakaintindihan po tayo. Maliwanag po ba yan sa mga nandyan sa online? Yung air, yung hangin, himpapawid, diyan po magaganap yung magsasalubong si Jesus Christ, tapos lahat nung narito sa lupa, yung mga sumasampalataya. Ano po ba yung mga pangyayaring magaganap? Yan po sa tinatawag na rapture, mga kapatid. Sinasabi po sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ano po ang dapat nating maunawaan sa ating mga binasang mga talata, mga kapatid? Pagka po nandyan na ang rapture, ano po yung mga magaganap dyan? Sinasabi po na pag nandyan na po ang Panginoong Hesukristo, mayroong isang sigaw. May tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Yan po'y announcement. Meron pong magsasabi, magpapahayag na nandyan na nga po ang ating Panginoong Hesukristo. May hihipan pang trumpeta. Ngayon, ano magaganap dyan? Yung mga nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na mag-uli. Yung mga namatay nating mga mahal sa buhay, na mga sumasampalataya, mga Kristiyano, mabubuhay na mag-uli. Tapos, sabi sa talatang 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Mga kapatid, dyan po sa rapture, dalawang grupo ng mga tao ang irarapture. Dalawang grupo ng mga tao ang aagawin. Sino-sino po sila? Yung mga sumasampalatayang mga namatay na. Unang mga bubuhay na maguli. Tapos yun namang mga buhay na daratnan ng rapture. Ano po mangyayari? Yung mga buhay na daratnan, ang sabi, sabay-sabay pong aagawin. Sabay-sabay pong irarapture. Amen. Walang mauuna, walang mahuhuli. Amen. Nagkakaintindihan po. Yan po sa online.
Mag-message lang po yung ating mga kapatid sa online. Kaya ako po mga kapatid, pagka meron po tayong mga napupuntahan na mga, halimbawa, meron mga burol, may mga lamay, at yung namatay po ay alam ko pong Kristiyano. Ang sinasabi ko po doon sa mga namatayan, huwag kayo kakong mag-alala. Kasi, bawa, isang pamilyang Kristiyano, may namatay po sa kanila. Ang sinasabi ko, huwag kayo masyadong malungkot kasi darating din naman kako ang araw na mabubuhay mag-uli yung ating namatay na mahal sa buhay. At pagka nga mangyayari na ang rapture, ang gagawin ng Panginoong Hesukristo, sabay-sabay tayong aalisin dito sa lupa. Sabay-sabay tayong aagawin. O kaya po yung mga nakakausap ko, pagka halimbawa sila po narinig nila sa akin yung gano'n na sinasabi sa Biblia, kahit papaano po ay nababawasan yung kalungkutan. Talaga, Brother Willie, mangyayari yan. Opo kako, nakasulat sa Biblia yun eh. Basta po Kristiyano, sumasampalataya, hindi po yung kamatayan ang katapusan ng lahat. Ano po kasi, para sa mga sumasampalatayang Kristiyano, pagka namatay ka, meron ka pong pag-asa po doon sa ikaw makasama sa unang pagkabuhay na mag-uli. Amen. Maliwanag po ba yan sa ating mga kapatid? Yung rapture, sabay-sabay mangyayari yan. Lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, aagawin. Ngayon, meron ako narinig nung isang gabi, sabi ko, sana bago sila magbitaw ng salita, tanungin muna ako. Kumpirmahin muna sa akin. Wala naman ako sinasabing ang grupong ito lang ang maliligtas. Ang grupong ito lang ang irarapture. Wala namang gano'n. Yung iba ho kasi, hindi naman ako nakausap. Pagka sila nagsalita, parang ako nakausap nila na yun ang sinabi ko. Wala akong sinabi na itong grupo lang na ito ang maliligtas, ang irarapture. Ang sabi pa para ikang siya may diwa pa rin ika ni Soriano na ang kaligtasan ni sinusolo. Tagal ko na hong nangangaral, From 2010 pa hanggang ngayon, 2025, 15 years na. Wala naman ako natatandaan na ako may ganong sinabi. Baka yung mga nasa online may natatandaan. Ako wala Para lang ako merong maipukol sa akin. Kahit di ko sinabi, nilalagay sa bibig ko. Paano ika yun? Kung yung grupo lang ni Willie Santiago maliligtas, di konti lang ika ang maliligtas. Wala naman ako sinabi na itong ating grupo lamang na ito ang maliligtas Di ba nga may nagsasabi sa akin, Brother Willie, kung ikaw sugo ng Diyos, nasa Pilipinas ka lang. Paano naman yung nasa ibang mga bansa? Di ba sinasabi ko, di ko sila problema. Yung mga nasa ibang bansa. Kasi pwede namang ang Diyos magsugo din sa mga bansa na yun. Amen. Sabi ko nga, yun namang pagiging sugo, hindi naman nga ako kagaya nung kay Brad Eli na isang sugo sa isang panahon. Sabi ko, mas maraming mga sugo, mas maraming maliligtas. Amen. Doon pa lang makikita na hindi ko sinosolo yung kaligtasan Tama po ba? Kaya nung isang gabi ako'y nakakatulog na, inaantok-antok na. Nung mapakinggan ko yung nagsasalita, nawala antok ko Sabi ko, hindi naman ako nakausap, hindi naman ako tinanong. Tapos magbibito ng ganong salita na si Willie Santiago kung yung grupo lang niya ang maliligtas, konti lang maliligtas. Sabi ko nga, hindi ko problema yung nasa ibang mga bansa.
Kasi ang Diyos naman madali naman na doon sa bansa na yun bigyan niya ng unawa. Magbigay siya ng unawa at meron ding mga ngaral doon sa bansa na yun. Dito lang sa Pilipinas ilang milyon na po ba Pilipino? Di ba? Daang milyon na po ang Pilipino, ano? Kung halimbawa marami dito sa Pilipinas na mga magiging kasangkapan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga Pilipino. Amen. Tama po ba? Kaya nga ako, di ba, yung ibang mga pastor, hindi ko naman sila itinuturing na kaaway. Tama po ba? Kaya nga ako nakikipag-fellowship Ako naiimbitahan sa kanilang mga churches para maging guest speaker Tama po. Kasi natutunan ko nang makipagkapwa. Pag nakikita ko yung pastor naman hindi naman mapagsamantala, hindi naman nandadaya. Tinuturing ko yung kasamahan. Ano po? Tinuturing ko yan na kamanggagawa. Yung iba kasing mga nag-exit sa MCGI, sila ang mentalidad dala pa rin yung kay Brad Eli. Ako ang sinasabihang dala ko pa rin daw yung mentalidad ni Soriano. Kaya sabi ko, ang hirap talaga kako, no? Yung hindi mo naman sinasabi, ilalagay sa bibig mo. Ngayon, salamat na lang at meron tayong ganitong platform na ang sabi pa noong nagsalita si Willie Santiago Ika kasi wala siyang karisma. Kagaya ng kay Brad Eli. Sabi ko, exeter kayo. Ayaw nyo kay Soriano. Tapos ngayon, gagawa kayo ng comparison na si Soriano may karisma, si Willie Santiago wala. Naloko na. Hindi nila alam kung saan sila nakatayo. Di ba? Ayaw nyo kay Soriano. Siya pala may karisma. Ba't umalis kayo? Tapos si Willie Santiago daw ang walang karisma. Loob-loob ko lang. Ba't ako pala walang karisma? Ba't pag ako nag-guess sa iba't ibang mga programa na yan, halimbawa na-invite ako doon sa isang programa sa YouTube, sa Facebook. Ba't naman ang nanonood libo? Ako pala walang karisma. Hindi kaya yung nagsasalita ang tawag doon sour grapes. Hindi kaya sour grapes lang ang tawag doon na ang ibig sabihin ng sour grapes, nabasa ko yan nung ako'y bata pa na mayroong prutas. Parang ubas yata yun. Pilit na inaabot noong isang hayop. Talagang lahat ng paglundag ginawa niya, parang asong lobo yata yung gustong pumitas ng ubas Hindi niya maabot-abot. Sabi na lang nung asong gubat, nang hindi niya maabot yung ubas, di naman masarap yan, maasim yan kaya po lumitaw yung salitang sour grapes. Ganon. Sabi ko noong isang gabi ako nagpapahinga nagpapaantok, narinig ko yung mga exeter sa MCGI, mga nagbibigay ng kanilang mga komento. Yun ang narinig ko. Wala kasi siyang karisma. Kagaya nung kay Brad Eli. Sabi ko, ano niya yon? Sa kanya yon, di ba? Sa kanya yon. Kasi, pagka wala kang karisma, wala kang mahihikaya. Tama po ba? Tama po ba? Siguro, ang sinasabi niyang karisma, yung kagaya ng kay Soriano na ginamit talaga ang media, ang TV, ang radyo, para magpasikat. Para yung pangalan niya ang pabanguhin. Tama po. Na kailangan ni Brad Eling magkaroon ng mga awards. Natatandaan niyo yung mga awards na yon. Binabayaran naman yung mga awards na yun sila rin ang nasa likod ng mga award-giving bodies na yun tapos, meron pa nag-suggest, gusto ika ni Willie Santiago na dumami miyembro niya.
murahin niya kay mga pastor. Pag mumurahin niya kagaya ng ginawa ni Brad Eli. Talaga puro kamot ako ng ulo Sabi ko, yun nga pagmumura ni Brad Eli, nakita ko kung ano ang binunga. Tama po. Kung papaanong dumami ang mga kaso. At nung nandyan na ang mga kaso, nadami na yung mga miyembro. Tama po. Kasi may kaso si Brad Eli, may demanda, kailangan ng pampiyansa, hihigil sa mga miyembro. Ang mga miyembro ang madadamay, ang mabibigatan. Kaya sabi ko, ano ba talaga itong mga nagsasalita? Anti-Soriano ba ito o pro-Soriano? Kasi gusto nilang si Soriano, sundan ko. Kayahin ko. Sabi ko, hindi naman kasi ang aking mentalidad mga kapatid, kagaya nung kay Soriano na dapat dumami mga miyembro para pagkakitaan. Ako po mga kapatid ay kontento. Kontento ko sa aking pangangasiwa sa samahan. Kung ilan po yung ipinagkaloob ng Diyos na aking akayin, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. At sabi ko naman, itong ating grupo, bagamat maliit kung ikukumpara dyan sa MCGI, sa ating iglesyang pinanggalingan, may makikita naman natin ng kaibahan. Tama po. Maliit tayong grupo, pero meron naman tayong nagagawa. Amen. Pinaipundar tayong sariling lupa para sa iglesia. Tama po. Nakapagpatayo ng bahay-sambahan para sa iglesia. Pagmamayari ng iglesia. Tama po ba? Nandiyan naman yung titulo, di po ba na ipakita ko na yan? May nagsabi nga, Brad Willie, ba't naman lahat ng detalye ng titulo nilitaw mo? Sabi ko, okay lang yun. Para kako talagang, walang lusot yung MCGI kasi baka kung may binura ko dyan, sabihin ng MCGI, galing lang sa recto yan Naintindihan niyo po mga kapatid. Kaya ako naalala ko lang kasi hindi ko kasi pinoproblema yung ibang bansa, mga kapatid. Dito lang sa Pilipinas di ba? Napakaraming Pilipino dapat magkatulong-tulong. Hindi naman kakayanin ng isang tao lang. Si Jesus Christ nga, sinugo ng Diyos, tama po. Nung sinugo ng Diyos ang Panginoong Jesucristo, nagsugo din ng mga apostol. Tama po, nagsugo pa ng 70. Talagang kailangan marami na magkatulong-tulong para sa kaligtasan ng mga tao. O ngayon, tama na muna yan. Naalala ko lang. Tayo po yung magpatuloy mga kapatid. Sa rapture, lahat ng mga Kristiyano aagawin. Ira-rapture. Hindi lang yung ating grupo, mga kapatid. Hindi lang tayo. Kasi ibig ng Diyos lahat ng tao maligtas. Tapos sasabihin ko, tayo lang, sa grupo lang na ito, tayo lang ang maliligtas. Kontra ako dun sa salita ng Diyos. Hindi ko pwedeng limitahan ng pagliligtas ng Diyos. Amen. Sana yan maliwanag na. Si Brad Eddie lang naman yung may claim na isang sugo sa isang panahon. Hindi pwedeng dalawa sugo. Kaya wag niyo akong paparatangan yung mga nagsalita na yan na meron pa kasi laway ni Bes. Si Brad Willie, may laway pa ni Bes. Iba nga sinasabi po kay Soriano O ngayon, sa rapture po mga kapatid, pagka binuhay na mag-uli na yung mga namatay na sumasampalataya at yung mga buhay na daratnan, sabay-sabay aagawin. Ano po mangyayari dyan? Ipagkakaloob po ang glorified bodies, ang maluwalhating katawan. Yung ating tinuturo na yung mga namatay na sumasampalataya, nasa langit na. Totoo yun. Nasa langit na ang espiritu at kaluluwa. Pero wala pang glorified bodies. Ang glorified bodies ipagkakaloob ni Jesus Christ sa rapture. Amen.
sabay-sabay po ang pagbibigay ng glorified bodies sa lahat ng mga magiging dapat sa Diyos, mga kapatid. O ngayon, ano po ba yung glorified bodies na yon? Yun po yung kagaya ng sa Panginoong Hesukristo. Yung maluwalhating katawan ng ating Panginoong Hesukristo, yun po yung tinatawag na glorified bodies. Yung kaluwalhatian ng katawan ni Jesus Christ ang pinag-uusapan dito. Hindi po yung kasarian ng katawan. Kasi si Brad Eli, ang tinuro niya pagka rapture, kailangan yung babae gawing lalaki. Kasi katawan ni Jesus Christ, lalaki katawan na yun . Kaya hindi ka pwedeng yung babae makarating sa langit. Dapat yung babae gawing lalaki. Ginamit pa nga halimbawa Sister Luz . Tinan nyo Sister Luz. Dito sa lupa, siya si Sister Luz. Pero sa langit, magiging Luz yun na siya ron. Magkatabi kami ni Sister Luz nung panahon na yun . Doon sa stage, palit. Sister Luz, tinitina ko, tuwan-tuwa. Tanggap ni Sister Luz na siya magiging lalaki sa langit. Magiging Lucio siya ron. Hindi ho totoo yun, mga kapatid. May mga babae sa langit. Ang kanilang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Pag binasa natin yung Filipos 4:2-3, si Jodias, Sintike, mga babae yan, na ang kanilang mga pangalan nasulat sa aklat ng buhay. O kaya yung turo ni Brad Eli na walang babae sa langit, ay hindi ho yun biblical. Kasi yung mga lingkod ng Diyos na mga babae, pagka nakarating sa langit, mga babae pa rin. Amen. Sabi ko, masyadong magulo, masalimuot yung langit na tinuro ni Brad Eli. Kasi pagdating mo sa langit, puro lalaki nandun. Hinahanap mo nanay mo, hinahanap mo lola mo, hinahanap mo ang kapatid mong babae, hindi mo na makilala. Nasa lubong mo na pala. Kasi ginawang mga lalaki sa langit. Hindi ho totoo yun, mga kapatid. Ngayon, ang ating tanong ganito. Bakit sa hangin magaganap ang rapture o pag-agaw sa mga Kristiyano? Nakahanda na po ba kayo, mga kapatid? Ano dahilan? Ano rason? Kaya diyan mismo sa hangin, sa himpapawid, sa air, pinili ng Panginoong Hesukristo isagawa ang rapture sa iglesia, sa mga Kristiyano. Basa dito po sa isang talata ng Epeso, Kapitulo 2. Ang talata po ay 2. Pakinggan po natin, mga kapatid. Na inyong nilakaran noong una, ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Dito po sa binasa nating talata Epeso 2:2, mga kapatid, may binabanggit po si Apostol Pablo na pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Pag binasa po natin sa English Bible, sige, sa English translation po natin basahin yung pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Wherein in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Meron pong tinatawag dito na prince of the power of the air. Yun po ay si Satanas. Nakikinig po ang ating mga kasama. Si Satanas po, ang dyablo,
tinatawag po sa Biblia na Prince of the Power of the Air. Sa Tagalog po, ang nakasulat, Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Ano dapat nating maintindihan dito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Diyan pala sa air, diyan pala sa hangin, himpapawid, meron palang may hawak diyan. Meron palang may teritoryo diyan. Sino po ang may teritoryo, may hawak ng teritoryo diyan po sa hangin? Sino? Si Satanas. Nagkakaintindihan po. Sa ating mga nasa online, yang hangin, yang himpapawid, baluarte ni Satanas. Kumbaga siya ang may control dyan. Natatandaan niyo po pagka-eleksyon, diba sa Pilipinas, may mga politiko inihingan nung mga, ang tawag natin mga taong labas, mga NPA. Bakit? Kasi sa lugar na yon, sila po ang may power doon. Kontrolado nila yon. Tama po. Naintindihan niyo po ba yon? Kaya pagka-eleksyon nababalita na sa ganun lugar, kailangan yung politiko pag mga kampanya, dapat magbibigay doon sa mga may hawak ng lugar na yon. Para lang maintindihan natin, na yang hangin, yang air, sa kasalukuyan, si Satanas ang may kapangyarihan diyan. Siya ang may kontrol. Yan ang kanyang teritoryo. Kasama ng kanyang mga kampon. Basa, Efeso 6 at 12. Ganito po ang nakasulat, mga kapatid. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Ibig sabihin, hindi sa tao ang ating pakikilaban, pakikibaka, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Diyan po pala sa kaitaasan na yan. Diyan po sa himpapawid, diyan sa air. Nandyan po yung mga espiritu ng kasamaan. Yan po pala yung teritoryo ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Amen. Sa magandang balita, Biblia nga, Efeso 6:12. Basahin natin yung salin sa magandang balita, Biblia, Efeso 6:12. Mga kapatid, gusto ko lang pong maintindihan natin, si Jesus Christ, pagka po siya dumating na para isagawa ang rapture, o bakit po yung mismong sa hangin niya isasagawa ang rapture? Kasi gusto ni Jesus Christ ipahiya si Satanas. Ipahiya lahat ng mga masasamang espiritu na nandyan sa hangin. Kasi mismong teritoryo nila, pinasok ng Panginoong Hesukristo at wala silang magawa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ayan po mga kapatid. Yan po yung dahilan. Kaya yung rapture, yung pag-agaw sa iglesia, yung pag-agaw sa mga Kristiyano dito sa lupa, diyan isasagawa sa hangin. Kasi yung hangin, baluarte ni Satanas at ng mga masasamang espiritu.
Mismong teritoryo ni Satanas yan. Ngayon, si Jesus Christ, pagka magra-rapture na, harap-harapan niyang ipinapahiya si Satanas, ang kanyang mga kampon sa kanilang teritoryo. Amen. Yan po sa mga nasa online. Amen po ba? Para po bang yung ginawa ng Diyos noon sa Egypt, mga kapatid? Di po ba 10 salot yung kanyang pinadala sa Egypt? Natatandaan niyo po yon. May nagtanong nga kay Brother Eli, bakit daw po 10 yung salot na pinadala sa Egypt? Ang sagot ni Brother Eli, doon sa nagtatanong tinan mo nga yung daliri sa mga kamay mo. Bilangin mo, ilan ika? 10 po, Brother Eli. Ayun, kaya 10. Para pag lagi mo nakikita, lagi mo matandaan. Yun lang ang sabi ni Brother Eli. Pero wala ho yun sa Biblia. Ang nasa Biblia po mga kapatid, kaya 10 salot, yung pinadala sa Egypt, meron kasing 10 Diyos-Diyosan. Ang mga taga-Egypt, ang mga Ehipsyo. Lahat ng mga 10 Diyos-Diyosan na yon, ipinahiya ng Diyos ng Israel. Amen. Wala silang nagawa sa Diyos ng Israel. Amen. Ganon din ang gagawin ni Jesus Christ, mga kapatid. Kaya sa rapture, diyan mismo sa hangin niya, isasagawa ang rapture. Kasi yun po yung gagawin ni Jesus Christ na pagbaliwala mismo kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Anong katunayan? Dito po sa Juan 14:30, ganito po ang nakasulat, mga kapatid. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanglibutan. Si Satanas po yung prinsipe ng sanglibutan. At siya'y walang anuman sa akin. Ano sabi ng Panginoong Hesukristo? Yung prinsipe ng sanglibutan, si Satanas, walang anuman sa akin. Panis. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Baliwala si Satanas sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga dyan sa Facebook, mga kapatid, pag mayroon ako nakikitang mga post na si Jesus, tapos si Satanas, para bang pantay lang, para magka-level lang. Hindi ho totoong magka-level yun. Napakalayo naman. Huwag nating mapagkamalian na si Satanas, pwede man lang pumantay kay Jesus Christ. Kumbaga sa boxing, heavyweight si Jesus Christ. Tapos ito namang si Satanas, ano ba yung pinakamababang, bantamweight o flyweight? Ayun, parang ganon. Heavyweight sa flyweight, di ba? Mismatch po yun. Nagkakaintindihan po. Diyan po sa ating mga kasama sa online, maliwanag po ba yan? Alam na po natin ang dahilan kaya ang rapture po sa hangin mangyayari. Kasi yung hangin na yan ang teritoryo ni Satanas, ng kanyang mga kampo, ng masasamang espiritu. Ngayon, papatunayan ni Jesus Christ na siya, pag nandiyan na sa teritoryo ni Satanas, lahat sila'y panis. Lahat sila mga inutil. Wala silang magagawa laban sa ating Panginoong Hesukristo. Yung kanyang gagawing pag-agaw sa mga Kristiyano, walang magagawa si Satanas at ang mga masasamang espiritu para yun po'y pigilan, para hadlangan. Basa dito po sa Juan 10:28. Ito po nakasulat. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ayan po mga kapatid, ang dapat po nating panghawakan. Pag tayo po'y ni-rapture na, inagaw na ng Panginoong Hesukristo, meron pa bang makakaagaw sa atin? Wala na.
Hindi ka na mag-aalala kahit ba yan teritoryo pa ni Satanas yung himpapawid na yan Pagka ginawa na po ni Jesus Christ ang pag-agaw, ang pagdagit, ang rapture sa iglesia, sa ating mga sumasampalatayang Kristiyano, sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Yan ang dapat po nating maintindihan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya, tingnan nyo po, pag pinag-aralan natin, di po ba dyan sa himpapawid, sa hangin, meron ho bang nangyayaring mga aksidente dyan? Di ho ba yung mga eroplano, no? Magtataka ka, bakit ang lawak ng hangin, nagkakabanggaan pa? Tama po. Kasi nga may control dyan. Yun ang dapat nating makita dyan, mga kapatid. Di ba, ang eroplano, Brad Melvin, meron pa mga radar yan, di ba? Na madidetect mo naman na meron pa parating, pero ba't nangyayari pa rin, nagkakabanggaan? May mga bumabagsak na mga eroplano, di ba? Kasi nga yan pong hangin na yan po ay balwarte, kontrolado ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Ngayon, pagdating ng rapture ng ating Panginoong Jesucristo, papamukha sa kanila ni Jesus Christ, baliwala kayong lahat sa akin. Kukunin ko na ang aking mga lingkod, irarapture ko sila, subuk-subukan nyo ngang hadlangan ang gagawin ko. Tama po. Naintindihan niyo po, mga kapatid dyan sa online. Ipapakita ni Jesus Christ na yung kanyang gagawing rapture, walang pwedeng umigil. Diba may sinasabi sa Biblia, ako'y gagawa, sinong pipigil? Amen. Ngayon, bakit po ba kailangan mag-rapture, mga kapatid? Bakit po ba kailangan si Jesus Christ ay bumalik dito sa lupa? Para saan po yung rapture na yan? Basa sa Juan 14:2 hanggang 3, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Mga kapatid, bakit po ang Panginoong Jesucristo ay kailangan pang bumalik at tayo po'y i-rapture? Bakit po? Kasi nangako siya Tama po? Pangako yan ng Panginoong Jesucristo. Nung siya po'y umalis, kaya siya bumalik sa langit kasi meron siyang gagawin. Ano po yun? Maghahanda ng mga dakong kalalagyan para sa atin. Doon po sa magandang balita, Biblia na salin, mga silid. Doon po sa bahay ng Ama sa Langit, maghahanda siya ng mga silid doon, silid, para sa lahat ng mga maliligtas. Ngayon, hindi pa siya bumabalik kasi hindi pa tapos yung paghahanda ng mga silid para sa atin. Amen! Kasi meron pa tayong mga mahal sa buhay. Ano po? Ngayon hindi pa natin kapwa Kristiyano. Hindi pa rin sila sumasampalataya. Nakikita ng Panginoon, darating din yung araw na sila'y sasampalataya. Magiging Kristiyano rin. Kailangan ding maipaghanda ng silid na kalalagyan. Amen. Kaya wag kayong mainip. Yung iba naiinip na, ba't kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon?
Kasi yung kamag-anak mo, yung mahal mo sa buhay, nakikita ng Panginoon, sasampalataya din yan. Kaya kailangan niyang maipaghanda rin ng silid. Doon sa langit. Amen. Nagkakaintindihan po. O ngayon, pagka kumpleto na yung silid, doon sa langit, para sa lahat ng maliligtas, babalik na si Jesus Christ. Magra-rapture na para tuparin ang kaniyang pangako na siya'y babalik. Amen. Nang siya'y umalis, nangakong siya'y babalik, hinihintay ko, na nagtitiis, lungkot ng puso'y malapit na maglaho. Darating si Jesus, na tangi kong sinusuyo. Kung mamamatay sa aking paghihintay, bubuhayin niya sa huling araw. Yun po mga kapatid. Tama yung yung letra na yon, yung awit na yon. Tingnan niyo ko, pagkatama yung letra, okay sa akin. Pero pagka mali yung letra, sinasabi kong hindi okay. Di po ba? Ganon si Brad Willie Ako, kay Brother Eli, wala akong personal sa kanyang yung issue Kahit na si Brad Eli, masyado akong pinersonal. Tama po? Sinira yung pagkatao ko, sinira yung pamilya ko, Pero wala akong sinasabi kay Brad Eli tungkol sa kanyang pagkatao. Pagka si Brad Eli may niletrahang kanta at tama, nasa Biblia, okay sa akin. Di ba kagaya niyan, kinanta ko pa at sabi ko tama. Pero pagka ang kanta, niletrahan ni Brad Eli, mali, sinasabi ko mali. Sundalo ni San Miguel, siya ang general namin sa aming pakikibaka. Siya'y nangunguna, hindi kami mabibigo sa tulong ni Kristo, Arkanghel. Mali iyon. Hindi pwedeng si Jesus Christ, siya si Miguel Arkanghel. Nagkakaintindihan po. Si Miguel Arkanghel, isang anghel na nilalang ni Jesus Christ. Sapagat ang ating Panginoong Hesukristo'y Diyos. Amen. Amen po sa mga kapatid natin sa online. Pinapakita ko sa inyo, si Brad Eli din ang may letra ng awit na yan. Sinasabi kong mali siya ron. Pero doon sa isang awit, sabi ko, tama yung pagkakaletra ng awit, adaptation, na sinasabi na si Jesus Christ, umalis siya, nangakong babalik naman siya. Kaya siya umalis, maghahanda ng mga silid doon sa bahay ng Ama na nasa langit. Ngayon, pag natapos na po yung paghahanda ng mga silid, babalikan niya tayo rito sa lupa. Amen. Kasi pangako yan ng Panginoong Hesukristo na kanyang tutuparin. Maliwanag po sa ating mga kapatid dyan sa online. O ngayon, si Jesus Christ po mga kapatid, hindi pa bumabalik. Tama po. Pumalpak yung prediction ng September 23 and September 24. Hindi nangyari ang rapture. Tama po. Kasi hindi naman talaga dapat kasi nilalagyan ng petsa yang rapture, yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kasi ang itinuturo po sa atin sa Biblia, dapat po lagi na lang tayong maging handa.
Babasahin natin yung talata, yung nasa aklat ni San Lucas. Ang itinuro ng Panginoong Jesucristo'y dapat palagi tayong maging handa. 21:36 ng magandang balita, Biblia na salin, Lucas. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Mga kapatid, tandaan natin, yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, kailangan po nating paghandaan. Maging handa tayo sa lahat ng oras. Amen. Kasi ang rapture pwedeng mangyari anytime. Kahit anong araw, kahit anong oras. Pwedeng mamaya. Mamayang pag tayo natulog. Mamayang madaling araw. Pwedeng yung bukas ng umaga. Bukas ng tanghali. Yun po mga kapatid ang rapture. Walang mga senyalis, walang mga palatandaang ipinagtao na. Nagkakaintindihan po. Kaya ako po, ang sinasabi ko sa mga kapatid, palagi na lang po tayong maging handa. Noong araw, kinakantsawa ni Brad Eli si Almeida. Anytime now, mag-rapture. Talagang pati yung pagiging Bisaya ni Mr. Almeida, pinag-inita ni Brad Eli. Anytime now, mag-rapture. Ganon. Tapos ng bandang huli, dahil nakikinig sa akin si Brad Eli, kinopya na rin niya yung anytime magra-rapture. Ang ginawa na lang anytime soon. Anytime soon. Para lang maiba. Pero nakumbisi ko si Brad Eli na ang rapture mangyayari anytime. Wala po yung mga senyales, wala yung mga palatandaan. Kaya dapat lagi tayong maging handa, mga kapatid. O ngayon, habang tayo po'y naghihintay sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo, kasabay ng ating palaging paghahanda, ano po mga kapatid, ang dapat nating mapagtuunan ng pansin habang naghihintay tayo sa muling pagbabalik ni Jesus Christ? Kesa tayo po ay makinig dyan sa mga nagpapakilalang mga propeta, humuhula na sa ganitong petsa babalik si Jesus Christ. Huwag na ho tayong magbigay pa ng oras sa mga ganon. Huwag na natin bigyan pa ng pansin. Yung mga date setting na yan, yung mga nagseset ng date ng rapture. Ito po ang dapat nating pagkaabalahan, mga kapatid. Dito tayo dapat tumutok habang hinihintay si Jesus Christ. Ano po yon? Basa, uling talata po. Unang Korinto 11:23 hanggang patuloy-tuloy. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tuloy. At gayon din naman hinawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Mga kapatid, ano ang dapat nating tutukan? Ano ang dapat nating pagkaabalahan? Habang hinihintay ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, dapat ang gawin natin yung pag-alaala sa Panginoong Jesucristo.
Paano yung pag-alaala kay Jesus Christ? Yung itinuro niya na nasa Biblia sa pamamagitan po ng pagputol-putol ng tinapay. Sa pamamagitan po ng yung katas ng ubas, ano po? Yung pag-inom ng katas ng ubas. Sa makatwid, yung Santa Cena. Pagbabanal na hapunan. Yan ang dapat nating pagkaabalahan. Yan ang dapat nating gawin habang hinihintay ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang ating pagsumikapan, mga kapatid. Na pagka meron tayong pagbabanal na hapunan, pagsa Santa Cena, magsama-sama tayo dyan. Kasi yan ang itinuro ng Panginoong Hesukristo na paraan ng pag-alaala sa Panginoong Hesukristo. Maraming mga tao inaalaala si Jesus Christ, hindi naman sa parang itinuro niya. Ngayon po magdi-Disyembre, di ba ang isip na ng mga tao, kasi Oktubre na ngayon, naku, 2 buwan na lang ika. Birthday na ni Jesus Christ. Ano po? Happy birthday, Jesus. May mga nilalagay silang mga tarpaulin. Inaalaala nila yung sinasabi nilang araw ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo na wala naman sa Biblia. Ano po? Meron naman ang pag-alaala pagka naman yung mahal na araw. Kung kailan ipinako sa krus si Jesus Christ, namatay sa krus. Yun naman ang inaalaala. Hindi naman po hindi naman ng mga yan ang itinuro ng Panginoon na paraan ng pag-alaala sa Kanya. Ang itinuro ng Panginoong Hesukristo, magputol-putol tayo ng tinapay. Pag kumain tayo ng tinapay na pinagputol-putol na siyang simbolo ng Kanyang katawan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Yung pag-inom naman ng katas ng ubas, ano po? Simbolo ng Kanyang dugo. Yung ating pag-inom, gawin nyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya mga kapatid, tayo po ba sa ating naunawaan ngayon, dito sa ating mga binabasang mga salita ng Diyos sa Biblia, nakahanda po ba tayo mga kapatid na habang hinihintay ang Panginoong Hesukristo, dito tayo magpo-focus sa pagbabanal na hapunan? Ito ang ating pagsisikapang magawa. Na pagka may pagkakataon para magbanal na hapunan, mag-Santa Cena, tayo po ay gagawin natin ang pagbabanal na hapunan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Yan po mga kapatid, ang ating tutukan. Ito ang ating pagbutihin. Pagka binibigay sa atin ng Panginoon ang mga pagkakataong gaya po nito na tayo po'y makapag-Santa Cena, gawin po natin yung pagsasanta Cena. Tayo po ay nagsasanta Cena sa ating pagsasama-sama tuwing unang Sabado ng buwan. Every first Saturday of the month. Kaya meron tayong 12 Santa Cena, banal na hapunan sa loob ng isang taong. Diyan ko hinihikayat ang mga kapatid na makumpleto nawa natin, makumpleto sana natin yung 12 Santa Cena sa loob ng isang taon. At salamat po sa mga kapatid na nakikita ko po na pinagsisikapan talaga na pagka-Santa Cena sila'y present, sila'y nandyan, kahit yung mga nasa online, yung mga nasa ibang bansa, natutuwa po ako na makita ko po kayo dyan, na kahit iba ang inyong oras, dito sa amin sa Pilipinas, kayo po ay kasakasama, nakikipagkaisa para dito po sa ating pagbabanal na hapunan. Hanggang dito po ang ating paksa. I hope yung ating mga kapatid sa online ay naintindihang mabuti itong ating paksa na pinag-aralan. Ang dahilan, kaya sa hangin, isasagawa ng Panginoong Hesukristo ang rapture. Kasi papatunayan ni Jesus Christ sa rapture na si Satanas, lahat ng kanyang mga kampon,
Lahat sila'y walang anuman, baliwala lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang gagawing rapture, walang pwedeng sino man ay humarang, pumigil. Mangyayari ang rapture, hindi kayang pigilan niya ni Satanas, kahit ng kanyang mga kampon. Magsama-sama pa sila, magpatong-patong pa sila, wala silang magagawa para pigilan yung rapture na gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, salamat po sa ating mga nakasama sa ating Bible study, sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Defending the Truth, November 29th. Join Christian Apologist Philippines for a one-day conference on biblical truth, reason, faith, and bold witness. Featuring Bishop Ray Aramis, Brother Willie Santiago, Pastor J.A.R. Aranzanso, and Doc Ronald Abidos, leaders teaching apologetics, church history, and practical gospel defenses. Expect workshops, live Q&A, and real-world responses you can use next Sunday. Training to stand firm with grace. Bring your Bible and your toughest questions. Register now.